sinasabi ko nga sa mga commissioner at mga direktor, baka sinabihan kayo ni George na itong utos sa taas. Ang problema, ngayon na kinakasuhan na namin kayo, pati commissioners, pinapahinto namin yung confirmation nyo sa CA, at yung mga direktor, kakasuhan namin kayo bukas sa ombudsman. Kaya nyo pang ituro si George or yung mga nag-uutos sa inyo? Etong dalawang commissioner na ito, kapag kayo hininto ng CA next week, yung pangarap nyo na 7 taon kayo sa COMELEC, wala na. Kakapush nyo sa Duterte Youth, kakasunod nyo sa nag-uutos sa inyo, next week, makatay kayo dahil lang sa kakasunod nyo, mawala na yung 7 taon nyo sa COMELEC. Ito namang mga Directors 3 and Directors 4 ng COMELEC na bumubuo ng Supervisory Committee, 2 linggo na po kayo binabanggit ni Chairman George Garcia at ng mga commissioner na kayo lang po ang nagrekomenda sa kanila para ihinto kami. Kakabanggit nila sa inyo, nakita namin kanina, wala naman pala kayong ganong powers. At dahil dyan, nagrekomenda kayo na wala naman sa inyong kapangyarihan at nagrekomenda kayo with partiality, with bias, kasi yung mga ibang nakapending, di nyo naman narekomenda na mahinto, bukas po sa Ombudsman, kakasuhan namin kayo mga miyembro ng Supervisory Committee at baka sa 30 years nyo sa COMELEC, ngayon lang may magkaso sa inyo. May kasama pong preventive suspension yan, yung aming ikakaso bukas at syempre, pag nakita ng Ombudsman na wala naman pala sa kapangyarihan nyo yung ginawa ninyo, syempre tutuluyan kayo ng Ombudsman. Yan po ba ang gusto ninyo? Sir, meron po kayong bagong pahayag kaugnay po dito sa dalawang COMELEC commissioners na nakasalang po sa confirmation. Ano po ang inyo pong statement dito? Yes, nalaman namin nung isang araw lang na dalawa pala dyan sa mga commissioners na nagpirma doon sa aming suspension, lang pala, temporary commissioners lang pala. Kasi pati pala sila, nasa chopping board ng Commission on Appointments next week. Kaya sabi ko, sumulat kami sa Commission on Appointments. Sabi namin, etong dalawang temporary commissioners na nakasalang sa inyo ay pumirma para ipatigil ang proklamasyon ng isang party list na ibinoto ng 2.3 million Filipinos. Nag-number 1 sa mga OFWs, nag-number 1 sa mga pulis at sundalo, pero itong dalawang ito ay pumirma para pigilan kami. So nakita nyo na kung anong pattern, yung klase ng mga decision making nitong dalawang ito. At dahil po dyan at dahil sila ay nakapending lang pala sa inyo, we are formally conveying our opposition to their confirmation as commissioners of the COMELEC po. Yan ang sabi natin sa CA. Po, Chairman, maaari naman nilang gawiting depensa na kami, no hard feelings po, Chairman Cardema. Kami po ay wala pong hinanakit sa Duterte Youth Party List at kami po ay gumagampan lamang sa aming tungkulin bilang bahagi po ng collegial body dyan po sa Commission on Elections. Ano naman maaaring tugon mo dyan, Chairman? Ang sinabi natin sa CA, merong mga nakapending na ibang party list sa COMELEC yung kaso. For example, yung Kabataan Party List, sinampahan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas ng kaso ng terorismo at yung Gabriela Party List rin, sinampahan rin. So bakit mahalaga ito? Kasi yung kaso nila, talagang grabe, di ba? Grave talaga. Sila ikinasuhan ng Republika ng Pilipinas, nakapirma yung Solicitor General, lahat ng state solicitors, lahat ng associate solicitors ng gobyerno, inaakusahan sa COMELEC na itong dalawang party list na ito ay merong mga miyembro na napatay bilang NPA na terorista at sumusuko pa yung iba bilang NPA na terorista. Pero para dito sa dalawang commissioner na ito, walang kwenta yon, hindi ganun kaseryoso yon, kaya hinayaan nilang maproklama yung mga yon. So ang sinasabi natin sa CA, kung ganyan magdesisyon tong dalawang commissioner na ito, temporary lang naman sila, baka pag-isipan nyo kung i-confirm nyo at papatagalin nyo sila ng 7 taon. Dahil sila nagdedesisyon, base lamang siguro sa bulong-bulungan o sa mga utos sa kanila, hindi talaga nila tinitingnan bilang maayos na abogado. Bakit mayroong mga pending na iba,
pinroklama nila, bakit itong Duterte Youth, binoto ng overwhelming na boto ng mga Pilipino, ayaw nilang payagan. So nahuli natin na sila pala ay nakapending rin sa Commission on Appointments, kaya finorward natin yung opposition natin sa CA. Opo, naging komento naman dito, no, pambalanse sa ating panayam. Sinabi po ni COMELEC Chairman George Garcia na welcome development po yung inyo pong naging hakbang laban sa dalawang bagong commissioner. At sinabi niya na yung boto raw ay naging based doon po sa rekomendasyon ng isa pong supervisory group ng Commission on Elections, which was, yun din po ang naging laman ng inyo pong sagot, no? Earlier, Chairman. Ito po bang hindi pagproklama sa inyo yung sa mahigit 2 milyong bumoto? Up to now, Chairman, nagkakaroon po ba ng disenfranchisement sa lahat po ng mga sumuporta sa Duterte Youth Party List sa nagdaang eleksyon? Nakikita natin sa social media, araw-araw, dami nagme-mensahe sa atin talaga, mga kababayan natin Pilipino na sinasabi, Chairman, laban lang, binoto namin kayo. Napakaraming ganong mensahe araw-araw. Kaya kaysa mawalan ng pag-asa, lalo kaming tumatapang. Kasi lumalabas yung napakaraming Pilipinong bumoto para sa atin. At alam nyo, meron kaming mababanggit dyan. Kasi nung sinasabihan namin si Chairman George Garcia last week na siya ay mag-resign, kasama ng mga pinagre-resign na heads of agency, ayaw niya. Ang sinisisi niya, yung supervisory committee sa loob ng COMELEC na nag-recommend lang daw sa kanya. Tapos ngayon na hinaharang namin yung 2 commissioner niya, ang sinisisi na naman niya, yung supervisory committee na yun pa rin, nagre-recommenda lang sa kanila daw. Alam nyo, nakita namin kanina, yung supervisory committee na yon na binubuo ng ilang direktor sa COMELEC, wala naman palang ganung powers na mag-recommend. Kaya, dahil kakasisi ni George Garcia doon sa supervisory committee, bukas po kakasuhan namin yung supervisory committee na yon sa ombudsman. Matikman nila ang hustisya. Mga ano yan, mga plantilla at permanent employees yan ng COMELEC, sumusunod kayo sa utos ng inyong boss at pinapalabas ng boss nyo, kayo may dahilan kung bakit lang sila sumunod sa inyo. Bukas po, sa tagal-tagal nyo nagtatrabaho sa COMELEC, bukas kayo makakatikim ng isang formal na kaso sa ombudsman dahil wala naman pala sa powers nyo magrekomenda ng ganon at kakasisi sa inyo ni George Garcia at ng ibang commissioner, kayo po mismo na hindi naman kayo impeachable officers, kayo po na members ng 2025 NBOC Supervisory Committee, mga direktor po ng COMELEC, bukas po makakatikim kayo ng kaso mula sa amin papunta po sa ombudsman. Doon po kayo mag-explain kung bakit po kayo nagrekomenda. Chairman, alam naman po natin na ang Commission on Appointments ay special po na constitutional body sa ilalim po ng Kongreso ng Pilipinas, House of Representatives at ng Senate. At ang House of Representatives ay binubuo po ngayon ng super-duper majority coalition sa ilalim po ni Speaker Martin Romualdez. Alam po natin, Chairman, ang naging hakbang po ninyo ay mag-file po ng impeachment versus President Marcos Jr. before the elections. Ito po ba ay mga nangyayari ngayon? Nawawalan po ba kayo ng pag-asa na kayo po ay makaupo sa paparating na 20th Congress? Noting na ngayon pa lang, Chairman, sinasabi na po na malaki na ang posibilidad na same speaker pa rin ang mamumuno sa House of Representatives ngayon pong 20th Congress. Ideally, hindi naman talaga speaker ang nagdidikta kung sinong uupo. Diba? Pare-pareho lang silang naging kandidato pagka-kongresista. Pero sa inyo pong direksyon, mukhang alam natin na baka merong kamay ang speaker sa mga ganyang usapin sa COMELEC. Pero masabi natin sa COMELEC, sinasabi ko nga sa mga commissioner at mga direktor, baka sinabihan kayo ni George na itong utos sa taas. Ang problema, ngayon na kinakasuhan na namin kayo, pati commissioners, pinapahinto namin yung confirmation nyo sa CA, at yung mga direktor, kakasuhan namin kayo bukas sa ombudsman. Kaya nyo pang ituro si George or yung mga nag-uutos sa inyo? Etong 2 commissioner na ito, kapag kayo hininto ng CA next week, yung pangarap nyo na 7 taon kayo sa COMELEC, wala na. Kakapush nyo sa Duterte Youth, kakasunod nyo sa nag-uutos sa inyo, next week,
makatay kayo dahil lang sa kakasunod nyo, mawala na yung 7 taon nyo sa COMELEC. Ito namang mga Directors 3 and Directors 4 ng COMELEC na bumubuo ng Supervisory Committee, 2 linggo na po kayo binabanggit ni Chairman George Garcia at ng mga commissioner na kayo lang po ang nagrekomenda sa kanila para ihinto kami. Kakabanggit nila sa inyo, nakita namin kanina, wala naman pala kayong ganong powers. At dahil dyan, nagrekomenda kayo na wala naman sa inyong kapangyarihan at nagrekomenda kayo with partiality, with bias. Kasi yung mga ibang nakapending, di nyo naman narekomenda na mahinto. Bukas po sa Ombudsman, kakasuhan namin kayo mga miyembro ng Supervisory Committee at baka sa 30 years nyo sa COMELEC, ngayon lang may magkaso sa inyo. May kasama pong preventive suspension yan, yung aming ikakaso bukas. At syempre, pag nakita ng Ombudsman na wala naman pala sa kapangyarihan nyo yung ginawa ninyo, syempre tutuluyan kayo ng Ombudsman. Yan po ba ang gusto ninyo? Kayo ang bahala dahil kayo naman po ang gumawa nitong mga insidenteng ito. Dapat po kasi pagkatapos ng eleksyon, uupo na lang ang ipinanalo at ang binoto ng taong bayan. Ang problema, tapos na ang kampanya, tapos na ang pamumulitika ng lahat. Kayo po, namumulitika pa rin kayo sa resulta ng eleksyon. Kaya po bukas makakatikim kayo ng kaso sa Ombudsman. Bago lang si Partner at Bar Chairman, abay, paborito talaga kayo ng Kabataan Party List eh. Alam naman po natin, no, Duterte Youth Party List Chairman, #1 po sa mga kumukontra sa CPP, NPA, NDF ngayon pong 20th Congress. It seems na yung party list organization na pinangalanan po ni dating Pangulong Duterte na prenda ng CPP, NPA, NDF ay talagang nag-iingay para po siraan kayo sa taong bayan, Chairman. Alam nyo, ito sabihin ko sa inyo for the first time, hindi kasi naiisip nitong Kabataan Party List na nung una kaming nag-away ng 2019 elections, kapag narinig ng taong bayan yung pag-aaway namin, Duterte Youth and Kabataan, sa kada 10 makakarinig na bagong tao, 8 pumupunta sa amin, 2 sa kanila. So, nung 2019, ang boto po natin ay 350,000. Ang boto po ng Kabataan Party List ay 189 lang. Sila yung panghuli. Tapos noong 2022, yung 350 po natin, naging 650. Tapos ngayon pong election 2025, tayo po ay 2.3 million. Sila po, 300,000 lang. Kaya nga po, kahit po pagsamasamahin yung boto ng Kabataan, Gabriela, Bayan Muna, hindi po sila nangangalahati sa boto ng Duterte Youth Party List. Kaya po, baka po hindi po kasi nila alam. Gusto kong sabihin sa ating mga kasamang miyembro ng Kongreso na taga makakaliwang grupo, kada banggit nyo sa Duterte Youth Party List at merong kababayan natin Pilipino na maririnig for the first time kayo, at dahil binabanggit nyo kami, naririnig kami for the first time, kada 8 po, doon sa 10 makakarinig na bago, ay pumupunta po sa amin. Baka hindi nyo po alam nakakasalitan nyo, kakareklamo nyo po sa amin, mas marami pong kabataan at Pilipinong na-enlighten patungkol sa atin at sila po ay kumakampi sa amin. Kaya po, kayo po ang may dahilan kung bakit po kami sumikat, kayo po ang dahilan kung bakit po kami ang binoboto ng mas maraming Pilipino ngayon.